Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga senyales na ang mundo ay malapit ng matapos o ito yung tinatawag na mga huling araw. Ito ay madalas na mababasa natin sa Book of Revelation. Ito yung mga signs na pag nangyari ito ng magkakasabay, ibig sabihin tayo ay pumasok na sa mga huling araw. Sign number 1 ay ang mga tao ay iibig sa pera. Meron ngayong tinatawag na prosperity gospel. Ito yung ibig sabihin na kapag ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, ay pwede ka raw magkaroon ng maraming pera. Ito ay kabaliktaran sa tinuro ni Jesus Christ sa Bible. Ang sabi sa Bible sa mga taong mayayaman, ipagbenta nila ang lahat ng kanilang mga pag-aari at ipamigay sa mga mahihirap. Merong mga ibang pastor ngayon na sobrang yayaman. Ito ay merong mga private jets, mga magagandang bahay at magagandang kotse. Ang ilan ay nasa Amerika. Pero ang kanilang tinuturo ay malayo sa sinasabi ng Bible. They are some of the most popular and flashy TV evangelists in the country. There ought not be any poor among you. Just need more. I just need more. They live in huge mansions, drive fancy cars. They own some of the best private jets money can buy. God told me to have that plane. That if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. When he didn't respond to our request for an interview, I met him at a book signing. Why do you need a $54 million private jet? We're not doing any kind of interviews right now. I'm in a book. I just like to know why you need keep your hands off me. Why are you people touching me like this? The $54 million, I want you to imagine how many people could be fed. Are you seeing this? I hope so. You bought it. Very few people can beat Kenneth Copeland. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. Tinuturuan nila ang taong umibig sa pera. At para naman sa ibang tao, kagustuhan nilang dumami ang kanilang pera ay isinusugal pa nila ito. Pero kapag ka natalo, ay lalong iinit ang ulo. Marami ngayong sugal na pwede nyong laruin online kung gusto ninyong dumami ang inyong pera. Ito lang nagpapatunay na ang mga tao talaga ay karamihan ay umiibig sa pera. Lalo na sa mga nakikita nila sa social media, yung mga sikat na vloggers or mga song artist or mga artista. Dahil sa sila'y naiinggit sa lifestyle nila, wala silang kamalay-malay na sila'y sumasamba na rin sa pera. Sign number 2. Magkakaroon ng mga paglindol. Ito ay parang normal na lang sa karamihan ng tao. Pero ngayon ay nagtala ng pinakamataas na paglindol sa loob lamang ng isang taon. Umabot ng 20,000. Mapamahina man o malakas. So hindi na ordinaryo ang nangyayaring paglindol ngayon sa mundo. Sign number 3. Ang mga tao ay mawawalan ng pagsisisi. Ang isa sa mga senyales na to ay kung halimbawa ay nagkakaroon ng mga matitinding dilubyo, kagaya ng malalakas na bagyo na maraming pinatay na tao. Pagkatapos ng mga dilubyong ito, mga landslides or sabihin na rin nating lindol, tsunami, pagkatapos nito, imbis na ang tao ay magsisi sa kanilang kasalanan ay bumabalik lang sila sa kanilang mga kasalanan nilang gawain. Ang mga dilubyong nangyayari ngayon sa mundo ay hindi lamang dahil sa coincidence. Ito ay ang paraan ni God para sabihin sa ating dapat tayong magsisi na sa ating mga kasalanan at manumbalik na tayo sa Kanya. Kaya dapat nating sundin ang mga tinuturo ni Jesus Christ sa Bible. Sign number 4. Ang mga tao ay mawawala ng respeto sa kanilang magulang. Kagaya na lamang ng magulang na matapos nilang pag-aralin ng kanilang mga anak, meron na silang kanya-kanyang pamumuhay at wala na silang pakialam sa kanilang mga magulang. Or sa mga kabataan naman, wala na silang iniintindi kundi ang mag-party, makisaya sa kanilang mga kaibigan at hindi nila napapansin na ang kanilang mga magulang ay nasa bahay at nag-aalala sa kanila. Sign number 5. Ang mga tao ay magagalit sa Diyos. Maraming tao ang magagalit sa Diyos. Ito yung mga taong hindi nakakakilala talaga kay God. Pagkatapos mangyari ng isang pagdurusa, dahil wala silang masisi, isinisisi nilang lahat sa Diyos ang kanilang pagdurusa. Karamihan sa mga taong ito ay yung mga mabababa lang ang pananampalataya.
Alam nilang may God, pero pagkatapos nun, sisisihin nila si God kapag nagkaroon sila ng mga matitinding pasakit sa buhay. Ang iba naman na yung mga tinatawag na atheist. Ang iba sa mga atheist, bagamat sinasabi nila na hindi sila naniniwala sa Diyos, kapag nagkaroon sila ng mga matitinding pagsubok sa buhay o pagdurusa, ang sinisisi nila ay ang Diyos. Sign number 6. Pang-aabuso sa kapwa. Ito yung senyales na hindi nakikita ng karamihan ng tao dahil ang akala nila ang buong mundo ay sibilisado pa rin. Pero hindi nila nalalaman na mayroong mga nagaganap na pang-aabuso sa kapwa. Ito ay ang tinatawag na human trafficking. Ngayon, milyong-milyon tao ngayon ang binebenta sa iba't ibang sulok ng mundo para gawing alipin. At isa na doon ang mga bata. 2 milyon na mga bata ngayon ang ibinebenta sa iba't ibang panig ng mundo para gawing alipin, at ang ilan sa kanila ay nagiging mga sex slave. Merong ginawang pelikula tungkol dyan. Ito ay una nilapit sa Hollywood, pero tinanggihan ito ng Hollywood. At sunod, inilapit niya ito sa Netflix baka sakaling magkaroon ng series, pero tinanggihan din ito ng Netflix. Hanggang sa sinagip sila ng Angel Studio. Ito ay ang Sound of Freedom, kung saan umiikot ang istorya sa isang pulis na hinuhuli niya yung mga pedophile, pero dahil sa awa niya sa mga bata ay sinubukan niyang sagipin ng marami sa mga ito. Sign number 7. Ang masasama ay lalong sasama. Sign number 8. Manlalamig ang pagmamahal ng tao sa Diyos. Merong mga taong naniniwala kay God. Naniniwala silang merong God, kagaya na lang ng okay lang gumawa ako ng kasalanan dahil ililigtas naman ako ni Jesus Christ sa aking kasalanan. Tapos nun, gagawin nila kung anong gusto nilang gawin. Ito yung mga tao na nababa ang pananampalataya. Sinabi ito sa Bible kung saan tinawag silang mga Kristiyanong maligamgam or lukewarm Christian sa Ingles. Sign number 9. May mga magsasabi na sila daw ang bagong Jesus Christ. Dito sa amin sa Pilipinas, nagkaroon na rin ito. Ito ay si Pastor Apollo Sikibuloy, kung saan sinasabi niya na siya daw ang the way, the truth, and the life. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am the way. Paano ko kayo didibatiin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Pero walang ibang the way, the truth, and the life, kundi si Jesus Christ lamang. Sa iba't ibang panig ng mundo, marami na rin nagsasabi na sila ang mga bagong Kristo. I'm not in covenant with a political party. I'm in covenant with God Almighty. I am God Almighty. I've now come into a priestly anointing. Jesus is not the only begotten Son of God. He is not. I'm a son of He's God. He's the first fruit. He's the first fruit. He's the firstborn of many. Jesus is not the only begotten Son of God. Ito ay huwag niyong paniniwalaan. Sign number 10. Mawawala ng pakailam ang mga tao sa isa't isa. Dito sa amin sa Pilipinas, pag pupunta kayo ng Maynila, makikita nyo ang samot-saring tao. Pero kung mapapansin nyo, ang karamihan ng nandito ay walang pakailam sa isa't isa. Ganon din sa ibang bansa, at sa tingin ko hindi lang din ako nakakapansin noon. Sign number 11. Ang mga tao ay mapupuno ng galit. Kahit hindi ko to sabihin, marami ngayon sa social media ang naglalabas ng galit. Gumagawa sila ng video, pinapakita nilang sila ay nagkagalit, sinasabi nila na galit sila sa ganong tao, o galit sila sa ganito, galit sila sa ganyan. Ito ay malinaw na sign na mga tao ngayon ay napupuno na ng galit. Sign number 12. Mga digmaan. Sa iba't ibang panig ng mundo ay nagkakaroon ng mga digmaan at nagkakaroon ng iba't ibang banta kagaya na lang ng nuclear war. Sign number 13. Ang larawan ay gagalaw. Sa panahon noon ni Juan ay parang pagtatawanan lang siya kung ito ay sasabihin niya. Ano ba tong sinasabi ni Juan sa kanyang sulat na gagalaw ang larawan? Well, noon hindi ito mahalaga, pero ngayon ang AI ngayon ay generated image na lang na pwede nyong i-type sa computer
para makagawa kayo ng iba't ibang klase ng tao pero hindi talaga sila nag-i-exist at magsasalita ito na parang tao. Minsan sa sobrang high-tech ng AI, hindi nyo mamamalayan kung ito ay totoo o hindi. Ito yung signs na nabasa ko sa pagbabasa ng Bible. Sinamarize ko na lang para mas maintindihan natin. Ngayon meron pa akong nakitang 4 na signs na hindi pa nangyayari. Pero kapag nangyari na ito, sigurado na matatapos na ang mundong to at garantisadong babalik na si Jesus Christ. Number 1. Ang mga tao ay mawawala na ng pagpapala. Darating ang panahon na hindi na tayo pwedeng magkaroon ng pagsisisi. Hindi na tayo pwedeng makapanampalataya. Ito ay mangyayari kapag ang tao ay natatakan na ng marka ng halimaw. Sign number 2. Ang mga tao ay hihingi ng awa sa demonyo. Dahil ang mga tao ay desperado na, mapipilitan silang humingi ng awa sa kung sino-sinong tao. At kadalasan, ito ay kontrolado ng masasama. Ito ay kontrolado ng Antichrist na kontrolado mismo ni Satanas, ang demonyo. Sign number 3. Ito nga yung tinatawag na Mark of the Beast. Ang sabi, ang Mark of the Beast daw, kapag naibigay na sa tao, mas madadalian siya sa kanyang buhay. Kagaya ng makokontrol niya ang mga appliance sa pamamagitan lang ng pag-iisip at makakagawa na rin ng himala. Ito yung mga himalang tanging si God lang nakakagawa. Pero sa pagdating ng panahon, ito'y magagawa na rin ng tao. Sign number 4. Ang pagpaksak ng mga bulalakaw. Ito ay pwedeng mangyari pag nangyari ng pinakamalaking digmaan. Sinabi to sa Bible na parang mga bulalakaw na babaksak sa langit. Pero dahil sa modern age natin ulit, ito ay may possibility na ito ay ang nuclear war. Ito na lang ang mga 4 na signs na hindi pa nangyayari bago matapos ang mundo. Magagawa ako ng mga ibang video about dito, lalo na sa Mark of the Beast at sa Antichrist sa mga susunod na araw. Para manatiling updated, mag-subscribe lamang kayo at i-click ang notification bell para malaman nyo kapag naglabas na ako ng bagong video. Thank you and God bless.